We are on the last series for today and playoffs na nga tayo dito mga Sera. So malupit yung laban ngayon, Extreme and Team Spirit maglalaban. So kami yung mga kasamang casters and before we start, let's see dito direct kung ano ba ang head-to-head ng dalawang teams ito. Yan. Bracket tayo muna, no? So etong Yandex advancing, facing Tundra. Grabe, expected ko yan. Yandex at saka Tundra talaga ang isa sa mga contenders. So, Team Spirit, nahulog ng Yandex. While yung Extreme naman natin, galing from the lower and still wanting to go on these playoffs. At tignan naman natin kung magtutuloy-tuloy yun kasi given na yung kalaban nila dito, Team Spirit, and ito na nga yung ating head-to-head. Yatoro versus Ame, we all know where this is going. The love story. Diba? Na matagal naman na to. Alam naman na natin kung sino talaga yung lamang in terms of playstyle, ganyan. Pero syempre, this is Dota. Team play, 5v5, diba? Doesn't mean naman na sapat na yung ikaw lang mag-isa. Pero Yeah. pagdating lang talaga sa buwatan, leaning towards Yatoro talaga ako. Si Yatoro, sobrang stable niya. And then, si Ame din kasi, ganun din naman. Pero, yung playstyle kasi dito makikita natin, guys, yung China versus Europe na mga playstyle. What up sa mga tropa natin dyan sa YouTube? Hello kay Boss Dofus, Dr. Dofus. Na naman ako dito kay Dota. Bakit, man? Biglaan kasi nagda-drop ng bagong update. Napakalaki pa. Yeah, so for Collapse, sinabi ni Collapse na I really hate what has happened to this update in the middle of the tournament. Mid-tournament. Ganon ang sinabi ni Collapse. Pagkatingin ko sa patch, sabi ko, wow. Unang bungad. Wala nang facet. Although yung mga facets naman, nilagay sa init yung iba, tapos yung iba nilagay sa Pero syempre, sa another mga skills yun and shard, mga ganon. Another read ng mga players and coaches yun. Ito yung mga moment na kung saan may mga teams na parang nakakapag-abuse ng isang skill, ability, or used to be a facet na pwedeng, uy, grabe, OP to. Wala silang pang-cancel sa ganito, ganyan. Pero, uy, Team Spirit, nag-Alchemist, first pick sila siguro. Gawa na rin na bago nga yung, tawag dito, yung meta natin. That's why, ako kasi personally, first time ko nakita ulit Team Spirit mag-Alchemist ng first pick eh. And etong Alchemist ito, hindi pa natin alam kung support pa to or carry agad. Kasi minsan nakikita natin yung carry ni Yatoro, inaano nila aspect nila dito eh. Or possible kay Larl din. Ando naman, tingin ko naman, despite of the patch, yung playstyle ni Alchemist as support kung magiging support, hindi naman siya ganun babago. O hindi naman siya ganun naapektuhan talaga. Ng sobra. Minus armor yung approach dito ng Team Spirit Master. Oy, hello. Shout out kay Boss Ven. Shout out kay nila Henera. Yan, Joyride daw. Joyride pangalan. Nag-aantay na mga ano niya. Kumusta na ba ang mga biyahe natin dyan? Grabe yung gas ngayon, guys. No. Oy, Lion, Slardar, actually, at saka Alke. Grabe, puro stun. Before nga tayo may nanonood ang balita eh. May motorista na nagpagas ng full tank tapos umalis na lang bigla. Oo nga, hindi nakita ko yung full tank kahapon nung Innova ba yun? Yun. SUV. Yun. Ito ang tindi. Grabe kasi talaga yung grabe yung full Grabe ang tank. taas. Yung full tank ang full tank dati sa siguro pumapatak ng 1.8 tapos Diesel na yan. Hindi, unleaded pa yung pinakamura. 1.8 sa SUV. Tapos ngayon parang mga 4K. Aray mo talaga. Grabe. So back to this game, yes, Mike, may gusto kong ipahabol. Kamusta naman ang mga biyahe pag estudyante tayo? Mang konti ng jeep boss. Konti lang talaga. Ang hirap pumasok. Tuloy-tuloy ang Dota. Tapos ano ba, pataas pa yung bayad. Ilan ang tinaas sa bayad? Huli kong, 2 araw na kasi walang pasok eh. Nung kailan, 25. 25 pesos ang tinaas? From 21 pesos. So 4. Okay lang yun? Ganon? Hindi okay yun, boss. Hindi, I mean, okay lang yung ganon kasi may inaano na batas na yung mga yung mga jeep. Sana maayos talaga yan. Pero Team Spirit, tamang react lang sila dito sa may pick na pack, diba? May pangkat sila, ganyan. Another, pang chain disable.
together with the Slardar. Pero gusto ko rin naman yung naging pick dito ng Extreme na they somehow pick someone na may pang save at the same time meron silang kinuha na fourth pick nila pang combo dun sa Egg. Phoenix. Yes, hindi na lang asa si Phoenix ngayon sa coil. Pwede na rin sa arena. Pero pag ganito baka kumuha lang ng Storm Spirit. Storm ba? Nilabas na kasi yung mid lane So possible, this could be Okay, a Storm to eh. mid lane for Larl. Hmm. Kasi maubos na tayo ng mga mid lane dito. Maganda to sa Storm. Kaso pag nag-Storm nga lang, marireveal na yung pwesto ng ano talaga, Alchemist. Nevertheless, kahit naman mag-support unless flexible na hero yung kukunin nila. Kaya ba to ng XG? Sa mga ganitong matchup na bago yung patches, doon ako, Di sure or sure? hindi, doon ako sure na tumataas yung chances ng mga dehadong team So dehado dito yung extreme. Ganon, di ba? Kasi, again, depende naman kung paano kayo mag-utilize tong bagong patch. Puro Tapos, stun. sorry, day 2 na to ng patch, di ba? Puro stun. Puro lockdown ng Team Spirit dito, mga Primal kaibigan. Di ba? Is it Larl na Primal Beast? Ayun nga, sakto kang ginawa nila, kumuha sila ng flex. Pwedeng i-offlane, pwedeng i-mid parehas, pati yung Slardar. Okay lang kasi yan kung katapat mo, pack lang naman, wala kang masyadong paproblemahin So yung Alchemist na pick, safe pa rin kung support or carry. Pero tingin ko i-carry na to ng Spirit Dalawang ano siya, no? Dalawang offlane ang pinili dito. Parang nakikita ko dati ganito ang naging strategy ng Heroic ng TI. Dalawang offlane palagi yung pinipick nila. Matik na yun Lalo na, Heroic. Gusto mo dun yung player nila. Na ewan ko, pagdating sa mga NA region, offlane madalas yung maganda ang galaw. Oo nga, no? Diba? Pero kung magsusupport naman sila ng Alchemist, okay lang din. Hindi naman ganun ka problema. Actually, okay ka lang as Alchemist na support Yung pagpa-farm mo sa Alchemist, parang hindi ganun. Mahihirapan kasi yung dalawa mong core hero, dagger lang yung pares, okay na But I think I'd rather choose dito, Mike, na fast-paced game. Kasi, di ba, dagger lang yung dalawa, tapos Alke pa na pwedeng di ba? Pwedeng go dito. Go! Ito yung Team Spirit. Ang gusto nila ng fast game, kailangan nila i-core tong Alchemist, kumuha sila ng support na pwede nga ito si Jakiro dito Boss yan, ako yung LD na nanonood minsan sa live mo. SB ako ngayon, boss. Palapag ng QR, send ako ng pang SB nyo ngayon. Gusto ko yan, boss, ha? Gusto ko yan. PM mo na ako, boss, kung pwede. Tatlo kami dito. Kami dalawa ni Mike, tas meron si... Live mo as in TikTok? Oo, nagla-live ako sa TikTok. Naglalaro ako. Nag-grind ka na ulit Ayan, boss, boss Arvin. Hello sa'yo, boss Arvin. PM ako, boss, sa FB, boss. Thank you. At Jakiro, so Alchemist nga dito na carry. Yatro on the Alchemist. At least sa tingin nahanap, at yun nasabi ko rin na pwede nilang gamitin talaga if gusto nila mag-fast game, di ba? Alchemist na mabilis mo push. Same goes with Jakiro. Tsaka ito rin yung somehow pwedeng kumounter dun sa task at Mars play Lalo na kung may spear. Yung spear kasi, ito-target mo lang yung ice spot dun, okay na Jakiro pa nga na last pick, no? Minsan pina-first pick pa to. Na-nerf naman tong Jakiro yung third niya kasi meron ng mana. And then... Oo, sobrang duga kasi talaga. Duga nun. Duga talaga nun. Siya yung reason kung bakit Siya yung reason kung bakit yung mga support sa kanya pinaka-applicable yun. Na nagpe-fairy fire lang na nagpe-fairy fire. Kasi hindi niya kailangan ng mana Duga At saka tingin ko, pinili na rin din ng Team Spirit yung Jakiro. Kasi nga, Phoenix nga to na may double na din. Double. Ang dami na kasing counter. Pati yung talaga, egg. yung Mars Arena. I-ice spot mo lang yung kakampi mo kasi doon So this is Ame on the Gyro. And then Alchemist and Gyro dito. Yatero versus Ame sa head-to-head natin. At magtatapat. And the laning phase dito, Mike. Saan ka dito? Spirit ako, boss. Spirit ka?
Feel ko kasi, Feel ko rin ang spirit. Sobrang balagbag na nga nilang draft dito. Puro stun. nakukulangan ako kung paano nila mapapahirapan yung Alchemist sa lane eh. Taskar tsaka Mars, tas kalaban nyo, Jakiro, Alchemist, papalag. Actually, baka alam mo pa, Spirit sa may safe lane nyo, sa may baba, more of farman ang mangyayari. More on ano din kasi dito yung extreme. More on success on their team fights. We have the egg. We have... Dami nila AoE. Oh, yan. Marami silang ganon. And siguro kung massacre lang talaga ni Ame yung kanyang farm dito. As Ayun lang. Gyro naman, malakas din naman talaga. May ceiling kasi yung isang alchemist eh. Hanggang mga sa 50-minute mark, gano'n, di ba? Sana ngayong patch nag-iba na. Kasi last patch, parang kahit dumating ng 40 to 45 minutes, lumalaban yung Alke. Eh, nung way back na Alke pa, parang mga 35 minutes wala, nararamdaman ko parang okay. Pahina na yung Alke. Ganun, pero ngayon, tignan natin kung ano mangyari sa Alchemist dito ni Yatoro. I mean, alam naman na ni Yatoro kung paano gamitin yan kahit na bago yung patch ngayon. Malalaman din natin dito. Kayang-kaya niya na yan. Was thinking nga lang kung ano yung magiging item niya. Will he go for that Radiance o yung single targeted na Alke? Dito? Radiance kasi talagang alki. Dito, Mike. Wala tayong nakikita na hindi siya nagre-radiance, no? May may hindi nag-Radiance. Siya rin yata yan eh, yung nag-Mjolnir. May times na nag-ganon, di ba? May nag-Mjolnir eh. Miss ko na yung ganito, yung introduction nila, oh. May introduction, guys. Sino una bigyan ni Hathor ng Ags? Hindi ko alam kung magbibigay ng Ags to eh. Pero kung magbibigay ka ng Ags, tapos ganito yung kampe mo, so ano ka na? Primal Beast ka na, boss. Gusto mo merong AoE na break yung Primal Beast. Eto na, guys, magsisimula na ang ating best of 3 series game. 1 pa tayo dito, mga bossing, ha. And laglagan na to, ha. Ang matatalo dito, wala na rin sa tournament. Lakas ng audio natin. Pero, ayan. Feel the hype. Hindi na kaya sa Dream League. Feel the hype dito, guys, ha. So, may nagtatanong dito, over ba to? Pwede naman mag-over, boss, pero I am so heartbroken with extreme minsan sa sobrang ano nila. Nag-GG call agad, hindi mo maintindihan kung bakit. Yung last time nga rin na parang 9-10k gold lead lang, nag-GG na. Ayan, sir. Wala kaming kasiguraduhan sa mga duration na yan. Grabe kasi talaga tong extreme minsan. Pag nagtampo talaga eh. Iwan yung laro eh. Pwede rin kasi fast game talaga ng spirit ko. As Yan din. for naman, extreme, mahirap fast game sa kanila eh. Hindi naman gano'ng kabilis mag-push agad yung gyro ng early. Basta kailangan na naman siguro dyan wag sobrang tumaba yung lane ni Yatoro. Kasi given na na mataas yung chance na manalo sa lane si Yatoro. And speaking of that, kita mo naman, eto si Xnova biglang lapag ng ward para hindi agad makapag-stocks dito sa Alchemist. Guys, kasi ang dami kasi pwede kumuha eh. Primal Beast, etong Alke. Pero this is gonna be a slaughter mid lane. And collapse nga dito magpa-Primal Beast. Uy! Wala, ma-obvious pa rin to. Third skill ng Jakiro. Ang baba naman ako. 50. 20 nga lang yun. 20 ba? 20 ba? Level 1. Wala, pasok pa rin. Itong mid. Parang wala naman nag-back sa matchup na to kahit nawalan o magkaroon ng facet. Inano lang kasi yung curve ball ngayon eh. Tinatagol nila. Dito sa orb. Kung gusto mong i-curve or not. Ganun. I think mas gusto ko, Mike, yung ano ngayon. Kumbaga, hindi pa tayo sanay, diba? So, hindi na masyado na naging complicated. Pero nakakamisin talaga yung mga facet na magaganda yung mga ulti. Mga ganun. Or magaganda yung mga skills. Hindi ko nga alam kung ano ba ginagawa ni Dota. Kung pinapadali niya ba talaga yung Dota o pinapahirap niya. Kasi, compare mo naman yan sa Dota before, pre-pandemic. Yung kunyari, pipindutin mo yung pipe, hindi mo alam na kung ano ba yung binablock na magical or physical. Pag hindi mo tinitignan yung kung binabasa yung mismong effect Pero ngayon kasi malalaman mo pag may nakaangat sa HP nila, pag blue, okay, magic yung binablock. Pag pula, physical. Ginalagyan na ng gano'n para mas madali maintindihan yung Dota eh. Pero minsan
Hindi mo maintindihan. Komplikado. Parang Kumbaga. sa pagpapangalan niya ng skill yan, halo-halo. May split earth, may earth split. So adjust lang tayo. Masasanay din tayo. Siguro mga 3 buwan, no? Makikita natin yan. Siguro mga, kung araw-araw ko manonood ko, tapos siguro mga 2 linggo lang. I think it's also like, hindi lang, naging awkward lang yung moment na nag-update ng ganito kalaking patch sa middle of the tournament. Dream League kasi madalas ginagawa to eh. Di Yung ba? update ng Like- patch, hindi sa ganitong kalaking tournament. Hindi kasi sabihin natin, Mike, ako mismo as caster, trabaho natin to. Siguro since TI, wala nagkaroon ng patch na maganda or malaki na kagaya ng ganito. So parang naumay na ako na, ulit-ulit na ng Dota, ganito, ganyan. Pero ngayon, ayun, nag-favor naman ako sa mga patch. Even though na marami ding ayaw talaga. Or marami pang mag-a-adjust dito sa bagong patch na to. Matagal. Give it a week or 2 bago makapag-adjust yung mga yan. Tsaka pagkatapos nito, no? Tournament naman agad. Ay, meron ba? Ano lang to? Open qualities lang. Mga open qualifies ng mga sunod natin ito, no? Tapos Tapos Holy Civil Week War tayo, guys, no? Holy Week kasi after. Ah, oo nga, Holy Week din pala. Ano mga plano nyo dyan sa Holy Week? Mahal ang gas ngayon, ewan ko lang, ha? Hindi ko ng thesis. Oy, nako, si Panto. Siya yung na-stun dito ng neutral. And gusto ni XXS to turn things around. And FY will get that first body blood dito na stun pa nga ng neutral, Mike. Yes, at alam nyo na yung mga boss. If you got questions, alam nyo na. Just PM the Koenig speech. May sasagot sa inyo dyan. 24/7. Pero that is very unfortunate for Alchemist. Wala siyang enough mana kasi kanina pang pambato ng Skeleton Captain. Sa may baba naman. Bottom lane, biglang bawi Nasa dito. ko sa Pero sa collapse, ha? take Nirarakat para sa naman dito ni Ame. And he's gonna drop down low. Kunti na lang dito yung kanyang HP. At hindi pa naman maabutan. So, 1 for 1 ang naging natin dito palitan sa sides. Sobrang given na nangyari sa baba. Wala ka kasi magagawa, Phoenix, pag nag-charge in na sa'yo yung Wala silang disable, no? Oo. Ganon. Sipin mo, sasetapan ka pa ng stun nung Lion, tapos bigla may sasagasa sa yung dinosaur. Wala. Tanggap mo na yun. Pag nagkamali ka ng gamit ng dive, alam mo na eh. Wala kang choice na pag sinagasaan ka ng dinosaur. Ayop yan. Pero sa collapse dito, ha? Ami is gonna farm the hell of the creeps habang etong si Primal. Wala pa naman siya ditong HP for recovery. Ito yung maganda, yung gyrocopter. Top of the network so far. Nag-ready na rin agad ng stock yung Lion. Panto the young blood of Twin Spirit. Pero mukhang ano na rin, no? Sobrang ano nyo na rin. Anyway, kasi ganun talaga tayo. Ganda din ang ginawa dito ng Extreme Mike sa bottom lane. Yung din nila nag-binlock yung neutral para at least mag-flack na ng flack ng yung gyrocopter. Ayun naman yung laro mo talaga, Gyrocopter. Pero ito siya na. Medyo may stress ka nga lang ko yung gyro dito kasi parang ang hirap lumaro sa ganitong game. Puro sila minus armor, puro si base. Yung acid spray nung Alchemist. Parang gusto mong may magano sa inyo. May mag-assault kira sa inyo para may extra armor ka. Pero speaking of the armor, which would you choose if you're Ame dito? Kasi sinabi mo naman, Mike, na mga Hindi, puro wala. minus armor. Would you go for the Manta or SNY? Status resistance. Manta kapag ganito. Para mo wala Madami Manta ka agad, no? Hindi ko na ma-display yung ano eh. Pero pag ganito may mga ano eh. Ewan ko, may mga pilit na player na ginagawa. Hindi na siya nagbi-BKB. Dragonlance, SNY, ganon? Hindi, nagmamanta na sila, Manta Disperser. Pero dito ang greedy lang. Parang mas okay dito kung balak na mag-disperser, ano na sa BKB. Maganda din sana ang disperser in a way. If you have the Ags, kung ikaw yung gyrocopter. Pang takbo mo rin kasi yun eh. Pang minus din kasi, puro strand kasi itong hero ng, ano eh, ng Team Spirit. If we go that far sa, sa late game, pag meron siyang diffusal tapos Ags, pwede siyang maka-burn ng mga mana dito ng mga strength heroes ng Team Spirit. Pero I don't know yet. We will soon find out dito kay Ame kung ano ba ang build niya mamaya. As of, sinabi naman dito ni Mike, guys, na marami talagang i-adjust dito itong gyro. Okay, mid lane. May coil tayo dito, guys, but the stun is there. The puck is gonna fight. Double Dream Coil connecting onto the Slaughter. Yung line na sa high ground, nandito yung Jakiro. Si Larl makakapag-stun bago siya mamamatay. Habang si FY gusto etong si Rue. And that's gonna be 1 for 2 supports for a core. Buti umabot dun yung yung Illusory Orb nung pa kanina kaya nakali siya. Pero that is a good trade, I believe, para dito sa may side ng
team spirit. Kahit sabihin mo namatay mid nila siya, pero masyado kasi malayo yung pack para makakuha ng XP dun sa pagkamatay nung ano, nung Slardar. Right, ginawasan. Ay, shoutout sa inyo ha, sa mga tropang gising pa ha. Parehas tayo ng damit. Gray, lagi at black. Kaya, slacks lang to eh. Masarap kasi suotin yung slacks eh. Magaan. Pero mukhang hindi magaan yung pressure dito sa baba. Go, Mike. Bibilis pa yung level ng dalawa nila. Makakuha ng XP. Continue. Unless maagaw to. Yep, continuous pressure dito. Ame advancing. 7-minute dito na Wisdom Shrine. Kukunin na ng Phoenix. 4 heroes dito ng Team Extreme. Going for a very successful taking of that Wisdom. Doon na nabaliwala yung parang sinabi kong pagkapanalo na sa trade ng Team Spirit sa nakuha yung dalawa nilang ano. Nakuha yung dalawa nilang yung Shrine of Wisdom nila. Shoutout naman dyan sa mga kasama kong Arabo na nanonood ngayon. Habibi! Hello, Habibi! Gusto nilang i-check yung stacks. That's why Sarap. dito lahat ang sarap nga ng pagkuha. Kinuha na nga nila dito yung Wisdom Shrine. At nakakuha pa sila dito ng triple stack. They need to be TY. careful though. TY takbo. TY talaga yun. Sabi ng Extreme Gaming. Tsaka maganda yung ginawa nila na yun na before mag level 6 yung mga support. Yung ano din yung offlane dito ng Team Spirit eh pinasok na agad nila. Hindi pa sila tumitigil dito. May 8 minute. That is Larl. He's gonna battle the Illusion Rune. Gagamitin agad dito. Papatayin. Ito si Nothing to Say. Habang si Rune na corner, makakasibat pa. Hindi inabot ng spear pero madadaro siya dito sa Phoenix. Mabibigyan agad yung Lion at saka yung Slardar. So for Team Extreme, advancing na naman sila dito ha. Nasa offense sila habang si Yatoro nagpa-farm. Ito din si Collapse. Nag-break na lang dito ng creep wave sa baba. Nandun yung ano, nandun yung Mars at nag-react. Kundi, nga na naman yung extreme gaming doon sa nangyari na yun. Bull kasi ako ba't pinilit ako? Pinilit ni Pak ipunin yung illusion ko. Kumikirot ang mata ko kakapanood. Hello sa inyo. From work daw ako na Boss Antonio. Caloocan National Science and Technology High School. Shoutout. Kabate pa doon rin. Yan. Talaga. 4-4 tayo dito eh. Yan sa si GPM eh. Si Pera eh. Si Collapse dito, mag-ano na lang siya, mag-farm muna na kanyang Blink Dagger. Magkano? 1.8 Ano? Canadian dollar sa akin. 1.8 $1 Canadian dollar. Canadian dollar mo. Hindi ko, US dollar kasi ako nakapagulong. Hindi ako mismo na nag-ano sa Canadian. Google natin mamaya, Mike. Google natin. May tatanong daw ako sa magkano na gasolina rito. Mahal na, boss. Mahal ng gasoline dito, boss. Last 3 days ago, ang huli kong kita sa diesel, 125 sa Shell. 130 nga nakita ko eh. Boss, ano masasabi mo sa Falcons? Goodbye. Yun lang. Goodbye na sa kanila. Wala na akong ibang sasabihin pa. Dito kukuha sila dito ng tower sa top Ano ang build ni Ame? Mag-aaganim siya, casual chrysalis. Tama na. Gusto agad pumalag, no? Very thick approach as an alchemist na gusto mo makapag-farm at the same time. If there is an opportunity or sabi natin malapit yung team fight sa'yo, pwede ka sumama. Capable ka sumama. Huwag di lang dati. Si Ame dito, gumagalaw talaga. Ayaw gumip ng objective. As for Team Spirit dito, mga boss, wala pa sila nakakuhang tower. Lord dito, pagtutulungan na naman. Good stun from Lion to score with the Hex. Double Dream Coil, connecting on the mid lane. Tapos si Larl, nadarang na nga. And the Phoenix Egg also with the second X-Nova. Kunin dito yung ulo ng Slardar. Things are looking good, di ba? Sobrang mayaman yung pack. Yung Slardar medyo nasa kaduluhan ng kabiasnan yung network. Pwedeng mabuhat to ng pack ng early game. I like the approach. Carry nila sobrang stable ng farm. I like the approach dito na habang hindi pa online dito si Yatoro, tara, go tayo dito.
Kaya mag-abuse dito ng mapa. Tsaka if ever na mag-online na agad si Yatoro, para makakasabay yung carry na. Hindi kami nether din magkatapat. Dapat lamang ng at least ano yan eh. Well, at least this time 11 minutes. Dapat lamang siya ng at least 1.5k gold sa Gyro. Pero tingnan natin, malay mo, bigla mag-joke yung Extreme Gaming. Nag-hold pa naman ngayon ng Team Spirit. Wala pa sila mga blank dagger na kinakailangan. Kita mo naman dito for the primal beast ni Collapse. He's always spamming yung second niya para at least mahabol niya yung blink dagger na kinakailangan. Nasa 12 minutes pa tayo ngayon, so siguro mga 14-15. Makikita natin dyan. Ito kasi yung sa mga hero na bagal bumawi sa Stardust. Kailangan mo talaga kumuha ng kaya to. Level 6 naman na siguro. Baka try nila mag-smoke of the seat. Mga 14 minutes siguro. Or before mag 14. Sakto yun eh. Shrine of Wisdom tapos ano. Rune. Coil. Dito kay Ru. Snowball. Uppercut. Bye-bye. 14 minutes dito guys ha. Kukuha na naman natin yung extreme. Magpro-prolong ata sila dito sa baba para Wisdom Shrine again. Kaka-witch blade. Maganda yun. Makuha niya agad sa ano. As early as possible. Para maramdaman nung may pampatay sila sa alchemist pag nakita nila agad kahit na naka-ult. Basta may witch blade. Doon lang nga si Yatoro, oh. Unbothered siya sa top, oh. Like, alam niya na basang-basa kasi yung magsastock lang dito, kukuha yung alchemist. So, ang ginagawa niya, kinukuha niya na lang lahat ng neutral doon sa top. And as of this 13 minute to 14 minute, I don't know if dedepensa dito yung Team Spirit. Kasi nga, yung Wisdom. Ganda ng heal. That's the Scar. With a snowball onto the Dragons, mga sir. Aabutin pa rin. Successful dito yung Team Spirit to defend their Wisdom. So simpleng galaw mo lang ng courier na matay ko. Pero ito, may dagger na yung alchemy, ay yung Primal Beast, may regions na yung alchemist. Ito na yung moment for Team Spirit o especially si Yatoro na palayuin niya yung network niya dito sa Gyro kasi hindi talaga pwedeng magka-network lang sila. Gusto pa rin nila. Meron sila dito ng arena. Nakahanda yung stun. Makukuha pa rin yung Wisdom. There goes the Ice Path. And Yatoro revealing his Radiance. Nakulong lang sa loob dito yung Dinosaur. Wala sila magagawa. At dito si Yatoro. Pinigilan pa ng coil. Sayang ang aga ng arena. Hindi niya nasama si Yatoro. Kung nasama niya si Yatoro, baka si Yatoro mapatay din nila. Kala ko makaka-def dito yung Team Spirit sa Wisdom. Pinilit talaga ng extreme and mission success. Para sa China. Wala nang napala yung dalawang support nila sa Shrine of Wisdom. Ayan, no, frustration ng Primal Beast. Pero hey, Radiance na to, Mike. Isang team fight to. Pwedeng tataob tong barko dito. Kailangan dito ng Team Spirit na kakabig dagger tong si Alchemist mamaya. Pero talaga mabalik pa dyan once na magka-farm o magkaroon ng sobrang laking space ng Alchemist with that Radiance. Pero ito, may dagger na rin yung Stardust. So ito na yung moment sa kanila para gumawa ng space talaga. Hindi na ano, no? Kasi nakatrample siya. Naka-second skill eh. Mga naman nun. Pero yung napalayo siya, ang lakas ng trample niya eh. Parang 6-7 siya doon eh. Parang nag-6-7 siya ganun. Alam naman yata ni XXX. Ang pangit ng Primal Beast. Tinulit niya lang naman yata talaga. Ang pangit ng Primal Beast na set. Well, the uglier they are, the more intimidating naman tingnan. Ganda ng Ice Path dito. Huli, yung Tuskar again. Siya na naman ang naging biktima ng karahasan nitong Team Spirit. At kukuha sila dito ng objective. So Team Spirit, as of now, they are on the move to defend or to take objectives na. Tama na ang pressure or tama na. Enough is enough. Hindi mo naman bibigyan ng aga names, boss. Tingin ko talaga ito talagang Primal Beast eh. Primal Beast yung magsiset-up sa kanila eh. O baka mamaya bigyan niya ng ang aga names yung Slardar. Hindi kasi worth it pag Slardar sa ngayon eh. Wala. Hindi worth it yung status. Scar na naman dito. Okay, may coil na naman. Meron tayong Ice Path. And that's true. Sabay pa ng Jakiro.
9-6 yung score. Biglang bawi dito yung Extreme. Wala ng konti. Aga Medyo names. umangot na, no? Chrysalis. Tsaka yung ano dun, yung network ng Alchemist no? Ah. Umangat na ng umangat. Oh, mag-aaga names agad siya. Ah. Hindi niya ibibigay to, Mike. Yun sa Primal Beast. Gusto ko yun para sa akin. Primal It's not Beast. going for that BKB, no? Kesa Slardar. Pwede din sa Slardar in a way, pero Primal Beast tayo dito, no? Gusto ko Primal kasi hindi worth it yung Aghanim ng ganitong oras eh. Totally denies Madali the kasi mapatay yung Aghanims din eh, ano, virus ako dito. Yung effect na to sa ano, di ba? Sa event niya. Ano? Oo, oo. Gusto ko talaga sa Primal Beast yung kung bibigay niya sa Slardar, Hindi kaya sa Jakiro, pwede mo ibigay? Lakas din. ang early. Hindi niya masusulit yung macro plan kasi maalisan lang naman agad yun. Parang, di ba? Talaga. Sa Primal Beast talaga. Ang duga kasi yun. Para sa akin yung isa sa may pinaka-OP na ano, na Aghanim sa Aghanims, no? Na Kasi hindi buong binibuild screen mo eh. actually, no? Hindi binibuild. Oh, buong screen mo eh. Kumangat yung network bigla nung Primal Beast dahil dun sa binigay sa kanya. Hello. Pag ganyan yung approach ni Yatoro, pambilis pa rin naman ng farm given kasi na nagbigay siya ng Aghanim. Madali niya na mahabol yung network ng ano. ng Also may Alpha damage ka Giant. ata. May damage ata if I'm not mistaken pag nagbigay ka ng Ags. Ngayon 6 damage ba yun or 6 gold? I forgot. Hindi ko masyado nababasa. Pero si Collapse nga ang pinakamayaman with the eggs. Oy! Nako! Na-event yung snowball. It is gonna be baited. Na-cancel yung kanyang trample. And that is the Primal, the richest hero on Team Spirit. Anticipated by the snowball accidentally at nasetapan dito ng arena. Nabutan ka? Di pa sila tapos aabot dito kay Ru. Kami pa nakakuha nung last hit. Sarap. Yung ano yung sa Aghanims ng Alchemist walang damage. Walang damage. Gold lang, gold. Base tsaka bonus gold lang. Gusto ko yung magiging approach niya. Ni Ame sa gyro niya. After niya Farm lang siya dito ng snowball eh. Ayan. It's more of a collapse. Collapse. I-collapse. Yun lang yun. With the D, no? Hindi niya hawak ang beat. Siya yung hinawakan doon. Wala, 1K pa rin ang laman. Okay. Parasma na to. Pag nagka-parasma to, may early answer sila sa Alchemist agad din nagkaka-BKB. Tingnan mo yung network. Magkadikit na agad yung Alchemist tsaka yung Alke. Alchemist tsaka Gyro. Tsaka yung ano din, yung sa Primal. Yung primal lang na lang yan. Nabigyan Oo. naman Alex. Kung ano yun, kung di naman Nabigyan ng nabigyan balato, Alex yan, no? mga below siya sa ano. Below siya sa pack. Tingnan natin kung nag-PM na si Boss ng pakapitaw. Ayun yung ano, ito yung inano ko na hindi siya kasi sobrang big update niya kasama yung mga pa. Usually kasi pag-iba lang mga kasi pag gitna ng tournament. Pag walang tournament yung sobrang big update. Pero Okay. lang ma-update din yata yung death Ay, date ay. na ano, Lord. Lord, walang galaw, walang Ayun nga, BKB. Na-update din. 2-4 ka ngayon. Huli pa, eto. Si Panto. Damay ka na, boss. Yep. So, running like flies. Snatch dito ng Extreme. Meron pa silang Aegis on their advantage. BKB na si XXS. Walang gagalaw sa kanya pag nagka-BKB na siya. Maliban na lang kung siya yung i-hold dito ng private. Tsaka yung combo na inaasahan natin, yung Egg at tsaka Arena, no? Hindi pa natin masyado nakikita kasi like yung mga pick-off ngayon ng Extreme. Sa baba kanina, Ang yung ganda. ano, yung 7-minute shrine. Ginawa nila doon. BKB na dito si Yatoro. So yung finarm niya na 4-2 kanina, kulang na lang siya ng
Blink Dagger. He's not yet going for the Blink Dagger, Mike. Kaya Sanj. Tapos ano siya, Axe ulit. Gusto niya ata ibigay kay Larl. Kay Lord Matic. Kasi na ano si Larl eh. Naiiwanan na ng panahon dito. Naiiwanan na lahat. Siya yung pinakamababang core hero. Tataka ka nga dyan eh. Pak yung katapat mo pero mas mayaman yung pak sa'yo. Eto may smoke sila ha. Baka matimingan na naman to ng snowball. Ayan na. Hindi ka na makaka-snowball. Timing, ikaw naman ang timing ngayon. Tinahimingan siya dito ng spirit. Grabe. Yung network ng Alchemist tsaka Gyro yan no. 600 na lang lamang ng Gyro. So isipin mo ngayon kung may Aghanim siya. Yung Fortune na nasa kanya. Sobrang lamang niya na dapat 17k na siya, diba? So ano yun. Ibig sabihin yan, ano, ang ganda na nangyari dun sa buhay nung Alchemist. Pero maganda rin naman yan nangyari sa may buhay ng Extreme Gaming. Kasi imagine, kahit nasabi mo nagbigay na ng Aghanim Scepter yung Alchemist, yung network lead nasa inyo pa rin. May isa talagang nakalubog sa inyo. And siguro, gawa na rin ng dalawang support. Iyaman ng dalawang support ng Extreme Gaming. Eto si Ame, may BKP na dito mga kaibigan ha. So, the next in his BKP is gonna be the Daedalus. Pure damage. You have the smokes. Gusto nila pumunta dito sa teritoryo ng Alchemist. Kanina pa kasi nila hindi to na explore. Virgin territory to ni Yatoro. Dito yung bread and butter ng Alchemist. Kasi nasa baba palaging extreme eh. As of now, they're chasing Barney. Collapse. May BKB though. Oo, may BKB. Tapos magano agad siya. Magsasatanik agad siya. Kung yata B-play muna kasi sa Titanic eh. May BKB ka naman eh. Ito na Mike. May ages pa kasi eh. Gusto ba nilang i-burst? I think they're still buying time for Yatoro na makakuha ng SNY. Namigay kasi siya ng Aghanims eh. Uy. Uy. Nakita ata nila yung buntot. Ang laki kasi ng bulas na to eh. Nakaabang lang din. Okay, Yan na, malapit na. Tatalon na yung si Collapse anytime. Tatalon ba sila? Ages will expire in 20 Papunay seconds. niyo Going in sa the backline. Sino ang nahuli? It's Puck. It's a very big target ngayon. Mas Team maganda Spirit pa. charging in. Searching for another lock. Nakita Down yun, or nakita. stun. Nako, gusto ng Gyro. Pero nandito yung kanyang BKB. Teleport will be denied for Ame. And all eyes on the Gyro. We have the Marker Fire and we have the Gyro. Pasag yung itlog. Basag din yung itlog. May ages pa naman. Pero mabubuhay yung Gyro. Wala siyang kasama. And yung backup Walang niya. TV. Success. Dalawang spear. Si Ame dito papalag. Yatoro. Nawalan na dito ng ulti. Ang lambot niya. Pero kailangan niya ng stun. Pumasok na naman si Collapse. Total bloodbath yung nangyayari dito mga sir. At mananalo ang Team Spirit pa rin. And even though with that Aegis from the Extreme team. Ang ganda kasi na pagkakastart ng Fight for Spirit eh. Wala na agad yung isa sa mga main problem nyo which is yung Puck. Dun, di ba, na-burst agad nila. Kaya the rest of the gang dito ng Extreme Gaming, they were just trying to get out. Napilitan lang sila lumaban doon dahil yung Gyro nila na-cancel yung TP out. Nakita siya nung Alchemist eh, no? Ay, nung Primal Beast. Hinawakan ng brick pre. Hawak ko ang brick. Out naman na talaga dapat yun eh. Pati nga yung Mars napa-cancel ng TP out eh. No choice eh. Kailangan nilang tulungan yung gyrocopter nila eh. Ganda ng team fight dito. Sige, magwalain kayo. Yan ang gusto natin. Kawawa ka talaga. Not an ideal ano talaga to. Not an ideal game sa Gyro. Ang daming gagalaw sa'yo. This is not good, Mike. With the Aghanims na binibigay ng Alchemist and then namamanage pa nilang manalo ng mga team fight. Unti-unti na magsiscale ng maayos dito Ito si pa. Yatoro. Tingnan mo, next na yung ano. Next na yung pangalan nito. Slardar, magkaroon ng Ags. Oo. Paon sa network dito si Larry. Tsaka, yan o. Kita mo mag-ags talaga siya. I mean, ibibigay talaga sa kanya kasi yung item build dito ng Slardar, BKB daggers, yung harpoon, yung Echo Saber, ano talaga siya, hahataw talaga siya or gusto niya talagang i-bush itong si Ame. And also, the gyrocopter dito,
not present yung kanyang butterfly. He's gonna go for the satanic. Tagal nga eh. Hindi, ayun pa naman yung, ayun yung mga moment na ano, parang ayaw mo as carry ka kasi hindi mo masusulit yung satanic dahil lang bagal pa ng attack speed mo. Wala siyang any AG item eh. May haste si Larl. May BKB. Na-scan nga dito nila Ame. Kailangan maging careful dito ni Larl. Kahit may BKB yan, pwede kang ma-set upan. Hindi nila nakita ha. And si Yatoro yung nakita nila dito. And that's Larl. He's gonna reveal his BKB. Bail out mo na yung Team Spirit dito. Na-break lang ni Larl yung smoke. Pero to the cost of that one. So, hindi nakapitas itong Extreme and they're gonna go back to the farm. Damage base naman sa Tanic boss kaya ata. Sana nga makagalaw siya eh. Kasi kung magsasatanic siya tapos di siya makakagalaw. Yan na yung Aghanim's boss. siya. Kanina na binigay. Ayun na, sa slaughter na. Umangat na yung ano ni Larl. Pwede pala global na. Hindi niya hinatid eh. Tagal yan. Matagal na pala. Hindi kasi ako nakita ng Alchemist. At saka yung ngayon lang natin nakita na nagamit ng Kung Alchemist. nalala ko, one time na nakalaban ko yun, nareklamo ko rin yung sabi ito mo. Ba't ka ako hindi naman kako dumikit yung Alchemist dyan. Nagkaroon ng Aghanim sagad si Yatoro, no? Pero Maganda nga 28 minutes, in-update ni dito Dota. si Yatoro nasa harap. Kinakailangan niya mag-ingat. Dito naman yung Extreme, nakakuha naman sila ng mga Wisdom Shrine. So, 3 Wisdom Shrine dito, denied dito sa side ng Team Spirit. Maganda yan in-update ni Dota. Ayun, nakakuha As a sila sa kabila. spectator, makikita mo agad kung kailan niya binigay. Eto, si Barney. Sinuntok niya, medyo umaray siya. Parang sinuntok niya yung pader dito. Tapos si Toscar. Ito yung Hoy, sulit pumapasok si na- Nating Tosei. Gumugusto ha. May call sa dalawa. Nasaan ang backup ko dito? Ipapop na nga ni Collapse yung kanyang Aghanims to safety. They are gonna go out for Toscar. Di pa nagbibigay si Collapse ha. Si Toscar lang yung naging biktima ha. Pwede silang gumawa dito, Mike. Hoy. Sino naman kaya hawakan? Siguro all eyes on Ame to sila. Wala tayong maano dito. Naka-smoke. Wala silang idea. Mabibreak na ngayon. Nagkakitaan. Nagkakitaan and nagkaiwasan. Kinilig sila ng bahagya dito. Dalawa. So, Ame. Satanic na lang. Daedal is available. This is the first Aegis. Mamaya lang tatatak sa YT ha. Uy, si Larl, gumamit ng Illusion Rune. Tsaka may action dito ha. Habang nasa tubig tong slaughter, mabilis yung kanyang regeneration. So, hindi papayag dito yung Extreme. Nakukuha ng Roshan itong Team Spirit. Nakaabang. Pupunta na sa top 4 seconds. Oy, sino na swertehan? Invisibility lang nandito. Buti na lang hindi ano. Hindi sobrang clutch like amplify damage. Sa bugang pansit mo dyan. Oo nga pala, second Aegis pala to. Thank you for correcting me. Kasi kanina hindi ko napansin pala na ano na yun. Nakuha pala kay Ame. Eto, hinawakan yung Brit. Makakancel lang. Ang ganda ng Toscar. Niya kinansel lang kay Collapse. Pero hindi, si Nating Tosei na naman. Wala siyang masasabi dito. Tapos si Yatoro, kung sinong nasa harap, destroy. What's on the front? Aroy mo. Huli pa. Tatlo. Sa side ng Extreme. Pinaka hindi mo ina-expect na skill yung huli sa'yo, boss. Ice spot. Napigilan talaga ang galaw mo at ngayon, it can be a free Roshan. It may be a free Roshan para sa side ng Team Spirit. Ito na, second Roshan naman kasi. Sa guwan mo nangyari sa pang. Ang Oo nga, hirap pa naman dalawang team tumimfight. fight na. Dalawang team fight na si Nating Tosei dito. Ang hirap tumimfight na ganyan na wala yung pack nyo. Kasi ayun yung manggugulo eh. Ayun yung magiging reason kung bakit magiging disoriented yung, yung pwestuhan ng Team Spirit. Kaso kung ganyan lang din. Ayun, tingnan mo, paano nahuli yung pack?
Sobrang malas niya dun sa ice spot. Ay no, ice spot. Bam! Ice spot yun. Wala na. Nothing to do na siya dito. Ang alat mo. Ayun yung sa lahat ng skill ng Team Spirit, ayun yung sasabihin mong hindi makakahuli sa kanya. Grabe nga tong laban na to. May hinawakan na sa brief. May kinalmot pa dito na itlog. Grabe. Oh, kita nyo naman. Puro parang tayo lang. Mga otit. Mga otit na yung crowd. Mga professional na. Serrated ship. Naku po. Wala nang kwenta kung magbe-B-fly yung ano. Kung magbe-B-fly yung gyrocopter. May pang-address na agad ng true strike. What's the next one? Wait lang. Oh. Sinating to say na naman. Ang ganda na sana ng laning phase ni nating to say eh. Ayun, sarap pinutin ulit yung gyro. Satanic siya tol, satanic. Hindi, eventually din ako sana. Ano yung neutral? Neutral. Hindi ko pa nakita yung neutral niya. GPM lang, GPM. GPM ang dinadadag kay Alchemist. GPM base damage ba? Okay. Ito na siya, Turo. 3 minutes ages pa dito. Second ages, so meron ng banner din na kung pwedeng gamitin ng Team Spirit. Good morning kay Boss Noel. Hello sa'yo, boss. Maganda yung next item ng ano, ng Mars. Mag-aganim siya. Parang yung victory feast na magre-reading kayo at the same time. Magkakaroon kayo ng 25% damage extra. Kailangan ng gyro. Ay, ito na. Good names ng ano? Mars. Okay ba, ha? Ayun, gawa nung update yan. Tugal-tugal ko na siya hindi nakita nag-aags. Pag nakapatay kayo. Ayun yung literal na boosted kayo sa loob. Nako, may point booster na kanino next mo. Siguro sa kahit saan na. Sa Lion Ako o okay ako sa sa Jakiro. Jakiro. Kasi kung sinong kakalagin, hahawakan, makorpay mo lang agad, no? Speaking of Jakiro, mayaman na siya pero yun lang. Kailangan niya mag-ingat dito. Kaya ba, Lods? Minus 5.5 sa TS? Kaya, boss. Kaya. Lamang naman sila eh. Minus ano yun? 5.5? Oo, kaya. Ano yun? Handicap kills. Okay. Kasi yung pag natatapos yung laban kung sino na nanalong team, usually ang lamang nila na kill 10, ganoon. Yung 5.5 maliit lang yan. Ayun no. So nagtatanong siya kanina. Aghanim Scepter now also increases base bonus gold and max bonus gold per kill by 6 per melted Aghanim Scepter. Oo. Sa gold lang lahat 'yon. Sa gold lang lahat. Bali yung sa ano niya, yung sa ano niya, sa grid is good. Parang pang nakakapatay siya ng creeps. Lumalaki yung ano doon. Yung gold. I don't know, for extreme, ganda sana ng kanilang dito, no? Ng kanilang mid game, no? Early to mid. Isang team fight lang nangyari dito kay nothing to say. Naturo to doing this push. Holding the edges for a minute. Walang palag dito, itong extreme. Kanina mo ibigay ang Ags. Pangalan talaga yan eh. Jakiro na. Pang Jakiro talaga yan eh. Pero kung gusto niya ng burst, ayun, kala ko eh. Hindi yung bibigay sa Lion agad yan. Bali ba na lang commit yung Lion yun. Paano niya kaya pigilan to si Yato? I mean, yung team fight niya ng Team Spirit. Kailangan niya ng B-Fly. Hanggat wala siyang B-Fly, may hirapan siya dyan. Actually, kahit nga magka-B-Fly siya, hirap na kasi may serrated ship yung Alchemist eh. Yung egg din, like off the mark palagi yung egg Wala. sa arena. No choice yan. Hindi niya pinapasok sa loob, no? Ay, yun. Basta yun na yun. Hindi niya pinapasok sa loob ng arena yung egg Ang niya. hirap pa siya. Ang hirap pa si ano niyan. I-pwesto niyan, lalo na pag team fight na kayo na biglaan. Ayan, ang laki na ng 30 gold. Ano pang kinuha dito?
Serrated shield lang. Gold niya lang yata yan. Ah, nag-evasion siya. Tapos, base attack. Naku po, mas ano, gusto magwala nito, boss. Oo. 16% base attack time. What's the item for Ame? Satanic available na for Ame. Kailangan niya ng isang Tingnan mo. gem. Yung alchemist pag nagka-sweep blink, nag chemical range. Mga yan. Nakashabo yan, mag ang bilis mamalo niyan, tingnan mo. Kailangan ng isang Madstone Wala yung yan. gyrocopter dito. Bago sila mag-teamfight, kita mo, 9-10 yung kanyang neutral. Alas ah. Explosive gauntlet pa yung nasa kanya. Oo, boss, Cyril, be kind. Ayun na. I said it, and I said it. Nasabi ko na, boss. Kailangan kasi talaga ipasok yung itlog sa arena para less protection from the damage. 'Di ba? Dapat may protection talaga. Kasi hindi naging successful dito yung wombo combo or yung team fight ng extreme. Naku po, ang pangit dito para sa extreme. Yung magre-react, mamamatay bigla. Okay, nakaabang lahat. Kailangan nila mag-ingat. Si Ame dito, pag natalunan to ng kaldag, pag hinawakan yung brick mo, ewan ko lang. Mag-ingat. Oy! Nagkatalunan na! Nakakulong dito si Ru. Si Collapse din. Hindi siya masispear. Uunahin nila dito yung Lion. Pero naka-glamour. Pumasok din yung pack. Wala pang nabigyan. Si Lard, konti na lang yung buhay. Slarder will be dead. Yung dalawang offlanes na wala agad. Pumasok si Collapse. Ang sakit niyan. Nandito na. Nilabas na yung itlog. Walang kakalmot yan. Hahawakan sa ni Collapse. Pero yung Toscar with a snowball. At na-contain dito yung dinosaur. Habang si Ame is gonna be free. Kailangan ng disable. reposition. Kailangan niya makahit dito. Ame! Hex, Oh no! grabe. Na Hex! He's gonna pop to BKP. Kulang Wala sa siya sa Tonic. 11 seconds yun. Yung sa Tonic niya. At maaabutan dito ni Yatoro. Eh, boy, God na sana yung initiation dun eh. I mean, yung pagkaka-initiate ni Larl na pornado dahil sa pagkaka-dodge dito ni FY. Pero yung kakampi niya, boss, naiiwan yung Mars sa likod. Tapos yung gyrocopter, hindi mo ganun karamdam talaga yung damage. Ayun, nasa labas yung egg kanina, di ba, Ang guys? hirap nung Success pa damage naman sa sila, game na pero yung to. damage talaga kulang. Wala kasi silang pang debuff dun sa alchemist. Punat na rin ng Primal Beast, grabe. Ito na si Yatoro. Objective na lang. Ganito lang yung item niya, walang blink dagger, no problem. Di pa tumatama yung gyro sa kanya. Dahil dun sa neutral item ng nung alchemist tapos regions. Nagpapatong. Buhay na lahat dito mga kaibigan, ha. Ano na to? Agrim sa Nova. Yan o. Ganda sa ano, wala silang... Wala na nagawa si Lord dun eh. Nung ginawa niya yung task. Siniiwan yung kakampi niya sa likod. Para sila nagkaiwanan. Si Ami Ayun yung talaga panga sa lahat. dito. Chain lock. After nyan, nung hex na yan, sunod-sunod na yan. Hindi na nakagalaw yung gyro masyado dyan. Na-hex siya dito, Ice na-stun. Path hex. Ice Path, Tapos na. stun, hex pa. Hex ulit. Stun pa ni Yatoro dito. Wala nang galaw. Tsaka kita mo, 9 pa rin yung kanyang neutral. Kailangan niya ng isang magandang neutral sa Aerotive Shield. Mga ganun, di ba? Sa rated chip talaga. Kailangan niya Oo, magkaroon pre. ng true strike. Ang sakla. Nag-smoke sila kanina, wala pa talagang next neutral item or neutral Ayun yung core. Sean. Ayun yung sinasabi ko sa'yo kanina na nakaka-worry lang for gyro. Na kung magsasatanig siya agad, tapos hindi siya makakagalaw, wala rin. Nakita mo nangyari, di ba? Di mo nga aminin, di mo napansin na nagsatanig ang gyro dun, di ba? Nakita na lang natin nung cooldown na. Wala, ang hirap Tinitingnan ko eh. nung tumatakbo siya. Oo, ang hirap Bumabalik yung eh. buhay niya. Tsaka yung pinakamalit na buhay, kailangan mo ng ganun na makaka-recover ka eh. Hirap, ang dami kasi disable talaga. Bottom tower is under attack. Tapos ayun, hindi nga tumatama yung mga palo niya. Third Roshan, may refresher na to dito, guys. Ayan, buti na may B-play na siya. Nakita pa kita. Akala ko okay na yung araw ko. Nakita pa kita. Bumaba ka pa. Hayop ka. Dire's bottom tower is
Nakita ko pa yung malas. So, XXS, stun dito or contained sa tatlo. May BKB somehow. So, walang spear. Na nangyari, patay agad yung egg. Mabibigyan din dito yung offlane habang yung Ay, Lion namatay. yun Pero lang. si Ame is gonna be down. Naligo sa Walang mga crossfire. buyback nga dito mga sir. Oh my God, Extreme. Nahuli ko Losing na naman. 4 heroes pag inabot pa dito sa pack. 3? Uy, 4 nga. Low push na to. Force buyback na to para sa side ng ano. Sa side ng Team Spirit, o diba? Sinabi ni Rappi na magtatagal yung game, biglang matatapos. Bigla. Oh, diba? Huwag ka na mga ano dito, Rappi. Hindi mo, Nakita ko boss. pa mga... Binanggit mo lang na magtatagal yung game, natapos oh. GG. At least alam na ng Extreme Gaming na hindi na talaga nila kaya i-comeback yung game na to. Ang dami mo kasi kailangan talagang item as Gyro Copter eh. Hindi ito yung game na pag nag-divide yung Gyro, mag-turn around nila yung game na to. No. Kailangan niya rin kasi ng MKB eh. Kaya ang hirap ang hirap makabawi sa game na to. Yung Satanic hindi niya talaga ma-utilize yung full capability nun, no, yung full lifesteal kasi nga. Ang hirap magpatama ng lahat. Kahit sabihin may plakano siya. Sayang yung intro ng Extreme. We thought na handle na nila yung game. Pero ayun na nga yung prediction namin dito ni Mike na yung draft talaga ng Spirit dito. Aware naman na sila. Tingin ko sa galaw, Malakas. sa galaw lang naman. Yung draft nila okay lang naman. I mean, okay yung early game nila, di ba? Kasi actually good compare sa iniisip ko mangyari sa laning stage nila. Ang sagwalan niyan yung ano talaga, yung dalawang team fight nila sa mid game. Yung unang beses na nahuli yung pack, tapos na-hold pa yung Gyro, hindi nakapag-TP out. Doon na nagsimula lahat eh. Lamang siya actually, pero grabe yung naging ano. Ito yung mga Ito. highlights natin. Yung... Yan yung pinakauna. Na turnaround. ito yun. Ito yung fight na to na nagsimulang ma-down yung Extreme Gaming. And they do it with an out. Ano wala eh. Dalawang support lang nakuha nila dyan eh. Under ba yun? Over ata tayo dito. Sabi ni Rappi, tatagal daw. Gumaganon-ganon pa si Rappi dito sa amin eh. Biglang natapos yung laban. Ito pa yung pangalawa. Ito yung pinaka yung isa magigets mo pa yung kahit paano eh. Na-surprise kasi may ward yung spirit dun. Pero ito yung kakamat ka talagang ikaw sinating to sa'yo. Nahuli ka ng ice spot, boss. Tapos yung pagkakahuli ng ice spot sa'yo, ikaw pa may kasi may mali, napawinning riff ka sa ice Sa spot. loob ng ice pot, no? Sakit nun. Tsaka yung mga support ng Spirit dito, ganda talaga ng mga galaw nila. Kung meron ding dito, yung ginawa ni Yatoro. Pero yung MVP nga natin dito, mga sir, hawak ni Collapse ang beat kasi. Tama naman. Kaya siya ang MVP. Hawak niya ang beat. Tama naman. Agree naman ako dito sa MVP kasi siya talaga yung magko-control o make sure na hindi makakagalaw o hindi makakapag-deal ng so much damage yung Gyro Calder dun sa may mga team fight. And nagawa niya naman yung trabaho niya, diba? Kung paano niya i-tank yung damage ng Gyro, paano niya i-hold. Siya rin yung reason kung bakit naman hindi nakapag-TP out into safety yung Gyro kanina eh. Yun din yung mga galaw dito. At saka yung hero composition talaga ng Team Spirit, mas maganda. So, we will see guys, game number 1 pa lang naman yun. Patikim pa lang naman tayo. Best of 3 series tayo dito, mga bossing nga. And eto, laglagan na tayo. So, let's see if malalaglag na ba ang Team Extreme next game 2 or makakaabot pa tayo ng game number 3. Abangan nyo guys kasi magbabalik lang po kami sa Kuya Nick.